Gaano nga ba ka-cute ang nag-iiyak at nagmamaktol na si Elfie? Dahil lang natalo siya sa bato-bato pick. Hindi niya kinaya kaya napaluhod na lang siya at humagulgol ng sobra. Nang makita ng bida ang iyak na si Elfie, doon lang niya naalala na hindi lang pala siya ang naghirap sa loob ng 6 na taon. 6 na taon din pala siyang hinintay nito. Gustong-gusto man niyang makasama si Elfie. Mas pinili pa rin niyang patahanan ito at sinabing magkikita rin silang muli. O mas tamang sabihin, na siya mismo ang pupunta para makita siya. Will. Tama na yan, aalis na tayo. Utos ito ni Lord Aaron. Teka, ayoko. Nakakahiya na po, Lady Elf Arya. Tama na po yan. Bitawan niyo ko, Will. Ang totoo, kani-kanina lang. Dahil ibinuhos ni na Ice Princess at Thunder Emperor ang lahat ng lakas nila sa paggamit ng ultra high tier magic. Maski ang Magic City sa ibaba ay nakaranas ng matinding lindol. Nahulaan agad ni na Edward at Wertner na kagagawan ito ng Magia Vander. Pagkatapos, bumalik ang eksena sa tuktok ng tore. Parehong napuruhan ang dalawa na nasa gitna mismo ng pagsabog. Walang inasahan sa kanila na kaya pala nilang tapatan ng isa't isa hanggang sa pareho silang bumagsak. Halos maubos na ang lahat ng magic power nila sa mga oras na ito. Pero walang salitang suko sa bokabularyo nilang dalawa. Kaya pilit silang bumangon para ituloy ang bugbugan. Sakto naman, biglang pumagitna sina Fire Emperor at Fairy Saint. Hindi nila namalayan, nasa itaas na pala nila si Light Emperor. Hindi niya palalampasin ang anumang away sa loob mismo ng Magia Vander. Pero kahit anong sabihin niya, wala namang balak sumunod sina Ice Princess at Thunder Emperor. Kung ganun, magbato-bato pick na lang kayo. Bato-bato pick. Gulat na gulat ang lahat ng nandito dahil sa narinig. Pero hindi naman nila pwedeng suwayin ang utos ni Light Emperor. Sinabi pa niya na kung susubukan nilang idaan ito sa ibang paraan, kukunin niya ang bida para mapabilang sa grupo niya. Buwisit. Sige, laban. Akala mo ba natatakot ako? Bato-bato. Pick, tabla, ulit, tabla, ulit. Tabla, ulit. Julius, ano ba kasing nangyari? Kung tutuusin, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to eh. Matapos ang 279 na beses na tabla. Sa wakas, natalo rin ni Zeo si Elfie. Grabe, humahagulgol na ng sobra si Elfie ngayon. Ayos. Palakpakan naman dyan, Owen says. Nanalo si Zeo gamit ang bato. Elfie. Dahil dyan, akin ka na. Bawal magreklamo, ha? Ayoko nga. Gusto kong makasama si Will eh. Ang anime lang ng eksena. Will, ayoko ng ganito. Oo nga. Matapos kaming magkahiwalay ni Elfie, at mag-isa siyang umakyat sa tore. Hinintay niya rin ako ng 6 na taon. Siyempre, gusto ko rin siyang makasama. Pero, pagkatapos noon, si Elfie ay sapilitang kinalagkad ng kanyang kanang kamay paalis ng bulwagan. Sa totoo lang, gustong-gusto rin namang umiyak ng ating bida. Pagkatapos manalo ni Zeo, nang asar pa siya. Hindi ko inasahan na marunong ka palang makiramdam. Akala ko magwawala ka na parang isang mabangis na hayop eh. Sinabi naman ng bida na kung magmamatigas pa siya, makikipag-away na naman si Elfie, at paniguradong masasaktan lang. Kaya hiniling niya kay Zeo na huwag nang kalabanin pa si Elfie. Kung hindi siya papayag, pababagsakin niya mismo si Zeo. Bago siya pumunta sa tabi ni Elfie. Nagustuhan naman ng Panginoon ng Kidlat ang pagiging palaban ng bida natin. Kaya agad siyang binigyan nito ng basbas ng kulay. Simula ngayon, kabilang na ang bida sa paksayo ng Kidlat. Pagkatapos nito, nagdaos ng isang malaking selebrasyon ang lahat ng Magic Arrow sa kanilang batch. Napansin niya na mukhang laging pagod si Lihana araw-araw. Sabi naman ni Lihana, maiintindihan din niya ito sa lalong madaling panahon. Sumingit naman sa tabi si Julius at sinabing kasalanan daw iyon ng bida. Kaya siya nagdusa ng sobra. Araw-araw ba naman kasi nilang pinapatahan si Elfie doon sa paksayo ng yelo. Wala tuloy magawa ang bida kundi ang humingi ng tawad ng paulit-ulit. Pero kahit ganun, isinauli pa rin ni Julius ang goggles niya.
Medyo nagseselos naman si Colette nang makita niya ang tagpong ito. Nagtataka siya kung kailan pa naging ganito ka-close ang dalawa. Sakto namang lumapit ang iba nilang kaklaseng magic arrow para ayain ang bida na sumali sa party. At nang makaalis na siya, naiwang nag-iisip ng malalim si Colette. Tulad na lang ng mga sinabi noon ni Emma. Hindi na niya masusolo pa ang binata. Dati si Colette lang ang laging nasa tabi niya. Pero ngayon napakarami na niyang mga kaibigan. Nang marinig ito, agad siyang inalo ni Ignor at Lihana. Kahit na medyo matigas ang ulo ko at pasaway akong babae. Mayroon akong gustong sabihin kay Will. Sige, puntahan mo na siya. Samantala, sa party naman, napansin ng binata si Sion sa may itaas. Nagpasalamat siya rito dahil sa tulong nito noong Boundary Festival at sa seremonya ng pagtatapos. Pero ang naging sagot ni Sion bilang pasasalamat, bakit hindi na lang sila maglaban? Tapos nang hindi na hinihintay ang sagot niya, agad nitong pinalabas ang kanyang ibong apoy. Nang makita ito, pinalabas din ni Julius ang sarili niyang ibong yelo. At sa pagkakataong iyon saktong dumating si Colette upang hanapin siya. Tinanong ng principal si Alice kung bakit hindi niya pinuntahan ang binata. Nagpaliwanag ito na hindi raw maaaring malaman ng binata ang kanyang totoong pagkatao. Ngunit sinabi ni Finn na kung patuloy siyang magpapanggap bilang isang nakababatang estudyante, malamang ay maaagaw na ng ibang mga babae ang binata. Dahil dito, sinabihan siya ni Alice na huwag nang manghimasok pa. At idinagdag pa nito na opisyal ng kabilang sa tore ang binata. Kaya pinakiusapan niya si Finn na huwag na itong kunin pa mula sa kanila. Bilang tugon, sinabi ni Finn na rerespetuhin niya ang kagustuhan ng principal at patuloy pa rin itong oobserbahan ang binata. Pero kung hindi magiging maganda ang takbo ng mga pangyayari, kukunin niya talaga ito ng walang pag-aalinlangan. Samantala sa mismong party, nagmamadaling dumating si Professor Wertner pagkarinig ng balita. Pinangaralan niya ang lahat, na ngayong nakarating na sila sa tore. Dapat umayos na sila at kumilos bilang mga tunay na mataas na mahikiro. Kung tutuusin, siguradong nakatikim na ng matinding sermon ang lahat kung dati pa ito nangyari. Ngunit bilang isang guro, pinayuhan pa rin niya ang lahat na huwag masyadong magpakampante. Pagkatapos ay nilapitan niya ang binata para hiramin saglit ang oras nito. Matapos nilang magkumustahan ng sandali, biglang nagtanong ang binata kay Wertner kung may paraan ba para makita niya si Elfie. Gusto na talaga niyang puntahan ito, kahit na ano pa ang mangyari. Hindi niya alam ito rin mismo ang dahilan kaya siya hinanap ni Wertner. Agad niyang pinagpalit ng damit ang binata at palihim itong itinakas palabas ng tore. Pagpatak ng alas 12, babalikan siya ni Wertner upang sunduin. Kaya naman bago sumapit ang oras na iyon, gawin na niya ang lahat para wala siyang pagsisihan. Elfie. Will. Pasensya na medyo nahuli ako. Bakit ka ba pumunta sa grupo ni Zeo? Ayaw mo na ba sa akin? Hindi natalo ka lang kasi sa Jack and Poy, di ba? Ayoko talaga. Ang tagal-tagal kong hinintay na makasama ulit si Will Hinding-hindi ako papayag na maging asawa ni Zeo si Will. Anong asawa ang sinasabi mo riyan? Hindi no. Kahit na gustong-gusto rin sana ng bida na makasama siya. Napapaisip pa rin siya kung tama bang gawin na itong dulo ng paglalakbay nila. Dahil ang pangako nila sa isa't isa ay ang maging bahagi ng Supreme 5, at sabay nilang panunuurin ang pagsikat ng araw. Kaya sa ngayon, hindi pa kayang tumayo ng bida kapantay ni Elfie. Ibig sabihin, kailangan pa niyang mas lumakas. Pero kahit na ganoon, gusto pa rin ni Elfie na makasama siya. Gusto kong makasama si Will. Gusto kitang hawakan, gusto kong maramdaman yung init mo. Teka nga. Dati ba mahilig kang magbiro sa akin ng ganito? Tulad ng pagnakaw ng halik. Totoo ba? Hindi naman kasi ako tulad ni Colette. Bakit nasali rito si Colette? Dito na napagtanto ni Elfie na bumalik na ang ilang bahagi ng alaala ni Will. Pero bukod doon, wala pa siyang ibang maalala sa ngayon. At patuloy namang hahanapin ng bida ang mga naging kayamanan ng alaala nila ni Elfie.
Pagkatapos, niyaya ni Elfie na palihim nilang silipin ang kalangitan. Agad siyang gumamit ng mahika at nagpalabas ng napakaraming hagdan na gawa sa yelo. Habang umaakyat, patuloy na buhat-buhat ng bida si Elfie sa kanyang likod. Ang likod ni Will parang mas lumapad na kumpara noon. Talaga ba? Sobrang lumapad na kaya? Pero, ganito pa rin kainit. Pareho nilang alam na peke ang kalanggitang nakikita nila ngayon. At sa itaas nito, nagtatago ang napakaraming mananakop. Kaya ang pangakong binitiwan nila ay marahil ang pinakamahirap na pangakong tuparin sa buong mundo. Kahit na ganoon. Oo nga, kahit na ganoon. Nangako pa rin tayo sa isa't isa. Nakasama ka. Sabay nating panunuurin ang paglubog ng araw. Ngayong taon, lahat ng pumasok sa tore ay ipinatawag sa iisang silid-aralan para sa isang pagpupulong. Nang makumpleto ang lahat, sinalubong sila ni Sarah. Base sa nakasanayan, dapat ay sa loob ng tore sila magpupulong. Kaso ngayong taon, may isang sikretong misyon ang lahat ng bagong pasok na estudyante. Ito ay ang alamin ang mga tinatagong lihim ng kani-kanilang paksayon. Kapag may napansin silang kaina-hinalang usapan o kinikilos ang sinumang miyembro, kailangan nila itong alista. At ang dahilan kung bakit ibinigay ang misyong ito, ay dahil noong nakaraang insidente ng Boundary Magic, natuklasan nilang may mga tauhan sa loob ng tore na nakikipagsabuatan sa kalaban. Ibig sabihin, nagtatago lang sa loob ng tore ang traidor. Maaaring ito ang kataas-taasang limanggzang, o baka iba pang mataas na ranggong mage.